Praise God. So, ang pagtitipon po natin ay hindi tradisyon. Okay. Hindi tulad noon, tradisyon. Ay, linggo na, simba tayo. Ang pagtitipon po dahil nais natin makatagpo ang Diyos. Dahil siya'y buhay. Dahil siya'y totoo. Dahil siya ang walang hanggan. Dahil siya ang pag-asa. Dahil siya ang liwanag. Dahil siya ang nagbibigay ng satisfaction sa inner being natin. So gusto natin siyang makita. Gusto natin siyang madama. At wala nang iba. Pero may mga tao talagang hinahanap ang Panginoon sa ibang dahilan. O nagsisimba dahil sa ibang dahilan. Halimbawa nitong babasahin natin at pinagtalunan ni Jesus at yung mga sumusunod sa Kanya. Alam ni Jesus ba't sumusunod? At sila'y tinoplak ng Panginoon. Sige po, basahin natin. So, basahin natin ang ating Biblia sa John 6. Chapter 6, 25 to 40. Okay. Actually, isang kwento to, no? Pero bahagi lang muna ang babasahin natin. Ang buong chapter 6 ay isang pangyayari, isang kwento to. So part lamang ng nangyari sa ministry ni Jesus Christ ang babasahin natin. Babasahin natin yung verses 25 hanggang 40. So 15 verses lang to. 15 verses. Sige po. Babasahin ko yung verse 25 kayo sa 26 hanggang matapos po natin. Ano po? Okay, gusto nyo basahin na lang sa English, okay lang. Pero gusto kong basahin sa Tagalog. So, verse 25. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? 26 kayo. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Sige po. Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. 32. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yung bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Kayo. Ako, ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. 36. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. 38. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaan mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin,
kundi muling buhayin sila sa huling araw. Last, kayo po. Lord God, salamat sa inyong mga salita. Ang kadugtong po nito, ang previous pong pangyayaring ito na nagkwekwentuhan sila. Alam niyo yung kwentong si Jesus ay nagpakain ng tinapay sa 500. Actually, 5,000. 5,000. 2 beses siya nagpakain eh. At ang pangyayaring ito ay nagpakain uli siya. Gumawa siya ng himala mula sa 2 tinapay at 5 isda, at 5,000 pakakainin niya. Parang imposible. Pero nangyari, habang binibigyan ng mga disipulo ang lahat, ay nabigyan ng lahat at sumobra pa. At sabi ni Jesus, kunin niyo yung mga sumobra, magagamit pa yan. Saan nanggaling yun? At nung nakita nila na nagawa ni Jesus yun, nagbulong-bulungan sila. Uy, ang galing ko. Kumain tayo kahit wala kung saan man galing. At naalala nila si Moses. Si Moses kasi, dinala ang mga Israelita sa ilang at nakakain sila ng tinapay din mula sa langit. At naisip-isip nila, ito na yung propeta na hinihintay natin. At na-sense ni Jesus Christ yun, gagawin siyang hari. Gagawin siyang pinuno. Gagawin siyang tagapanguna, hindi dahil talaga sa himala, kasi gusto nila uling kumain. Anong ginawa ni Jesus? Nagtago siya. Sa dami ng tao, bigla siya pumunta sa liblib na puok. At siguro may bilin, mauna na kayo sa akin. Sabi sa mga disipulo, mauna na kayo sa akin, dito muna ako. At nung magdidilim na, nakita ng mga tao, hindi na makita si Jesus, hindi kasama si Jesus. Nakita nila mga tao na nagsakayan ang mga disipulo sa bangka at tumawid ng lawa. At hintay sila ng hintay hanggang dumilim, wala si Jesus. Nagtago eh. At dito rin nagpakita ng himala si Jesus. Habang nasa laot sila, naglakad si Jesus sa tubig. At nakisama dun sa, alam niyo yung kwentong yon? Sunod-sunod yan yun ang kwento. At tumawid sila sa Capernaum sa ibang lugar. Nung nakita nila na parang nilinlang sila ni Jesus Christ. Kasi nga, ang gusto ng mga tao, i-elect na siya bilang presidente. Kasi kaya niyang gumawa ng tinapay mula sa wala. At nagtago si Jesus. Kaya nung nakita nilang sila ay nalinlang, wala na si Jesus nalaman nila, asap nandun na sa kabilang baryo at pumunta sila at dun sa binasa natin. Ang unang tanong, Lord, hinahanap namin kayo. Saan kayo pumunta? At sabi ni Jesus, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga himalang ginawa ko. Hinahanap niyo ako dahil nakakain kayo ng tinapay. Check your motive. Ang church na to ay walang ibang ma-offer sa inyo, kundi manalig kayo sa buhay na Diyos Jesucristo. At lahat ay ibibigay naman sa inyo. For the meantime, pag sinabing gagaling ka, hindi naman agad gumagaling, pero may time na instant, meron namang later. Iba, pag gumaling naman, bumabalik sa dating bisyo, nagkakasakit uli. Iba naman, dahil sa walang magawa, walang-wala na, kahit papano, may kantahan dito, masaya, no? So, a-attend muna. Pero pag nagkaroon na ng biyaya, nakakalimutan na babalik uli sa dating gawe. Okay. Wala kaming ma-offer sa inyo kundi si Jesus lamang. In fact, kailangan din namin ang pera dahil nagpapatayo kami ng church building. Kaya hindi po ito kawang gawa. Nangailangan din ang mga workers ng kasiyahan. Kailangan din namin maaliw. Pero dahil naranasan namin ibang kaaliwan, nais namin i-share sa inyo.
Hindi namin kaya kayong baguhin. Ang magbabago sa inyo ay ang Panginoong Jesus. Ang church na to ay nais naming irepresenta si Jesucristo na nagsasalita sa inyo. Yun lang po. At bahala na si Jesus sa buhay nyo pag alis dito. Si Jesus ganun din. Nagpakain siya. Ang talagang gusto niyang mangyari, manalig sa Kanya. Hindi dun sa tinapay. Anyway, marami namang may magagawa siya ng paraan. Kaya nung sila'y nag-usap, mababasa nyo rito, no? Hinahanap nyo ako dahil nakakain kayo. Ang tunay na tinapay na gusto kong ibigay sa inyo ay pangwalang hanggan. Wow, bigyan nyo ako nun. Galing, ano? Bigyan nyo rin ako nun. Eto na, nung sinabi niya na, ang tinapay na nagbibigay buhay ay ako. Oh! Kung babasahin natin to later on, ano? Hanggang sa sinabi na Jesus na, kung hindi nyo kakainin ang aking laman at iinumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lalong nagulintang, lalo silang naguluhan. Paano natin kakainin ang laman ng taong iyan? Paano natin iinumin ang dugo ng taong iyan? At lalo silang naglayuan. Hirap lang sinasabi nito. Wala tayong mapapala rito. Akala ko magkakain na naman tayo eh. Kahapon, kumain tayo ng hapunan. Naghahanap pa naman ako ng breakfast. Baka magbigay ng pang-breakfast. Wala. Kakainin daw natin yung laman niya, tsaka yung dugo. Paano mangyayari yun? Ang tinutukoy ni Jesus dito ay pang-espiritual at pananampalataya at tanggapin siya. Siya mismo. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. So, pananampalataya. Nung una namin nakilala si Jesus, actually, ganun pa rin ang estado ng buhay namin. Pero may kakaiba. Nagkaroon kami ng pag-asa sa puso. Nagkaroon kami ng kasiyahan sa damdamin. And then later on, yung surrounding namin nagbabago na. Mga kapatid, mga pamilya namin ay nag-iiba na rin. Kasi ang Diyos ay kumikilos nang hindi mo alam. Kasi ikaw na mismo, si Jesus ang iyong tinanggap. Hindi yung literal na kung anong matatanggap mo sa Kanya. Siya mismo. Kaya po yung mga pinipreach namin dito ay wala pang epekto, pero sa buhay nyo, kung kayo maniniwala, may mangyayari. Tulad ng sinasabi ni Jesus, ako. Kainin mo ang aking laman at inumin mo ang aking dugo. Kung titignan natin ang literal, talagang imposible. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus na kakainin mo ang kanyang laman at iinumin mo ang kanyang dugo. Ang ibig niyang sabihin, may gagawin siya. Mamamatay muna siya sa krus ng Kalbaryo. Masisira ang kanyang laman. Tatanak ang kanyang dugo. Subalit ito'y muling mabubuhay. At kapag naniwala ka sa ginawa niyang yan, ang kanyang espiritu ay pupunta sa iyong espiritu at mabubuhay ka muli. At yan ang born again. Hindi pa nila maunawaan yun. Kaya nangyari po, kung babasahin nyo later, nagtalikuran ang 5,000 na kanyang mga disipulo. Sinabi rito, ang mga alagad niya ay nagtalikuran at hindi na muling sumunod sa kanya kasi na-prostrate sila. Ang inahanap nila mga physical na pangailangan. At ang natira na lang ay ang kanyang 12 disipulo. At nung nakita niya yung 12, o kayo, aalis din ba kayo? At buti na lang sumagot si Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Kayo ang anak ng Diyos, ang banal ng Diyos na buhay, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. And praise the Lord, ang sagot ni Pedro na yon. Hindi siya nakatanggap ng ibinalik sa kanya. Actually, iniwan niya yung trabaho niya. Actually, iniwan niya yung bangka niya. Hindi na siya nangisda. Anong kapalit nun?
Naging na rin siya, fugitive pagkatapos mamatay ni Jesus. But later on, ginamit siya ng Panginoon. Nakatanggap muna siya ng Espiritu Santo. At nung siya ay nakatanggap ng Espiritu Santo, yung Pedro na dating pabigla-bigla, yung Pedro na dati na matigas ang ulo, siya ang unang nagsalita at sinabi, si Jesus na napako sa krus, ang siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kailan niya natanggap yung pagbabangi yon? Later. Pero inuna niya munang tanggapin si Jesus sa buhay niya. Kasi, spiritual yun. Yung mga taong sumusunod kay Jesus na nagtanong, Lord, nasan kayo? Hinanap namin kayo. Nandito lang pala kayo. Gusto nila immediate needs. Physical needs. Alam ni Jesus yun. Kaya nyo lang ako pinahinahanap kasi nakakain kayo Hindi kayo niwala sa himala. Ibig sabihin ni Jesus doon, ngayong kaya niyang gumawa ng himala, hindi ba niya kayang gumawa ng himala sa araw-araw niyong buhay? Hindi ba niya kayang gumawa ng himala kapag may problema kayo? Hindi ba niya kayang himala kapag meron kayong dinadaan ng mga pagsubok? Hindi yung immediate needs. Darating ang panahon, makikita niyo kung gaano ka makapangyarihan si Jesus. Yun yung gusto niyang gawin. Yun yung gusto niyang i-instill sa mga nakakarinig sa Kanya. It may be not now, it may be not tomorrow or within this week, pero may mangyayari at may mangyayari sa buhay niyo. Magsisimula muna yan sa within your person sa buhay niyo. At yan ay lalabas at mag-glow hanggang sa buhay na walang hanggan. Praise God. So yan po ang background nun. Ang gusto ng Panginoon Diyos ay hindi talaga mga material na pangailangan natin. Bagamat ibibigay yan. Ipagkakaloob yan at yan ang experience ko. Yan ay experience ko. Nung natanggap ko si Jesus, actually hindi kagad ako nakapag-aral, pero gustong-gusto kong mag-aral. Alam niyo kung saan niya ako dinala? Sa Bible school muna. And then later on. Talaga may ginagawa ang Panginoon. Kasi nakita ko himala niya. Panghawakan niyo ang kanyang himala. Hindi ko ano yung makukuha niyo. Panghawakan niyo ang persona ng Diyos na siya'y mananatiling buhay sa buhay niyo. At lahat ay pagkakaloob sa inyo. So, yun po ang buong kwento ng buong chapter 6 at gustong sabihin ng Panginoon Diyos. Oo, nabubuhay kayo sa tinapay, pero hindi lang sa tinapay kayo mabubuhay. Maging sa salita ng Diyos. Maging sa akin. Okay. Ako, hindi pa nagbe-breakfast. Pero buhay na buhay ako. Hindi naman talaga ako nagbe-breakfast kapag nagpe-preach ako Naka-fasting. So, hindi lang sa tinapay talaga nabubuhay ang tao. Maging sa bawat salita ng Diyos. So, life is not a material life. Okay? Life is not a material life. However, people are used to live materially. Doon sa verse 26, kung mababasa nyo, okay? Ang unang hinahanap talaga ng tao, tinapay. Kasi yun ang kailangan nila Because we are in the body, we look for only thing to satisfy our body. Okay lang naman talaga. Ako man, may hanap buhay po ako. Hindi ako full-time. Ang full-time po dito, si Ma'am Marge, praise God, pagpalain ang buhay niya, at si Pastor Anton. Talaga naman tinawag sila dyan. Praise God. Ako talaga, nung paman, sabi sa akin, mag-resign ka na, hindi ko feel pa Hanggang hindi ko pa feel. At doon naman ako ginagamit talaga ng Panginoon. Simula't simula. So may kanya-kanyang calling yan. Iba rin yung calling ni Pastor Eman at kung sino pa man. Hindi naman, ang pagtawag ng Diyos hindi uniforme. Iba. Ang common lang po sa amin, ang hinahanap namin, hindi yung material na balik. Ang hinahanap po namin ay yung spiritual na balik. Dahil alam namin, sa buhay natin, unahin dapat natin spiritual. At darating ang mga
material. Kapag hinanap nyo ang material at patay ang inyong espiritu, masusunog tayo sa impyerno. At ang paghahanap sa material, walang satisfaction. At puno ng pangamba at patuloy yung dinadaya ang inyong sarili. Yun po. Iba yung hinahanap natin, yung mga pangangailangang material. Darating po yan. Actually, kailangan natin yan. Kailangan ko ng panggatas. And praise God, buti na lang si Ate Belen. Meron na siyang Lactum, meron na siyang S26. Mas marami. S26. 26 nga lang yung sa amin eh. S26 lang. Kaya lang, nagtataipas siya. Tanyo. So, kailangan din natin yan. And praise God, nung minsan pinag-pray ko yung bata, Lord, ayusin yung digestive system. Gumanda yung tae niya, naging buo na naman. Kaya lang, nung dumating yung kumadrona at binilhan ng bumalik na naman. Kaya ito, inobserbahan namin. At kahapon, di ba katulog? Dahil lakas dumede, lakas din tumae. No? Pinagpipray ko. Nung pinagpipray namin, yun, nakatulog na. There is a power in prayer. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa doktor. Bagamat nagpapadoktor tayo. Hindi lahat ng bagay nakukuha sa gamot. Bagamat kailangan din natin ng gamot. Kasi dalawa po ang uri ng buhay. Spiritual at physical. Minsan may sakit na pang spiritual. Akala nyo, sakit-sakit yan, pero hindi, kung i-diagnose, wala pala. Spiritual na po yun. Meron naman, talagang physical. Na kung may diabetes, kung ikaw ay may appendix, talaga appendix yan, hindi na spiritual yan. Kailangan mong paggamot yan. So, hindi lahat. Pero hindi lahat naman puro material, puro dumedepende na tayo sa doktor, sa gamot, sa pera, dahil dalawa po ang klase ng buhay. Material at spiritual. So, tayo ay nabubuhay, ang buhay ay hindi lamang material. Kaya lang nasanay tayo sa physical dahil nandito pa tayo sa laman eh. Kailangan natin ang pagkain kasi nasa katawan pa tayo. Kailangan pa natin uminom kasi nasa katawan pa tayo. Kailangan natin ma-entertain. Kailangan natin ng mga bagay na kung saan masasatisfy tayo. Hanggang sa satisfaction na yon, bisyo na. Pag sumobra naman, bisyo na yung masama na yon. Ikapapatay mo naman ang katawan yon. Lahat ng bagay kapag sumobra, nagiging bisyo na. Masama po yun. Maging sa pagkain, kapag ikaw ay puro pagkain, bagamat kailangan natin pagkain, ang tawag doon, gluttony. You see? Anumang sobra sa ating katawan na hinahanap-hanap, nagiging bisyo na yun, kasamaan na yun. So, sinusunod natin ang ating pisikal na katawan. Pero alamin natin na hindi pisikal lamang ang buhay natin. Meron tayong spiritual. Ito mga taong to, nakita nila himala. Ang himala ay spiritual na bagay. Nakita nila ang tinapay ay walang panidero, basta't nagkaroon na lang ng tinapay. Subalit, na-miss nila ang point ni Jesus Christ. Hindi nila hinanap yung himala. Ang hinahanap nila talaga yung literal na tinapay. Ang gusto ng Panginoon, gagawa ko ng himala. Paniwalaan niyo ako na makakagawa pa ako ng himala sa buhay niyo. Ganun yun. Kaya sabi ni Jesus, hinahanap niyo ko hindi dahil sa himala. Hinahanap niyo ko dahil sa tinapay. Hello? Iba yung naniniwala kayo kay Jesus na gagawa ng himala sa buhay niyo. Iba yung lagi na lang tinapay ang hinahanap natin. Dahil kapag ang himala ay nahanap natin sa Jesus mismo, meron na wala, masaya kayo. Kaya lang, kapag puro tinapay ang hinahanap nyo, pag walang tinapay, yon, ayaw nyo nang umattend. Ayaw nyo nang umawit. Ayaw nyo nang manalangin. Kasi nga, tinapay, literal eh. Pero pag himala, alam nyo na may gagawin ng Panginoon. So, you continue to pray. You continue to attend. In spite of everything, aawit kayo sa Panginoon. Kasi nakita nyo himala ng Panginoon. At yun ang gustong ipakita sa inyo ng Panginoon. Continue with God. Continue with Jesus Christ.
In fact, ito ulitin ko sa inyo. Sino ba naman magpapagawa ng isang building sa halagang 300,000 pesos? And 300,000, isang room lang magagawa niyan. Building ang paggagawa. Alam niyo, naramdaman ko, kumakalaman sikmura ko. Pero I continue kasi ang tinitignan ko himala. Hindi literal na pera. Walang pera, 300. Pero sige, pagawa tayo. By faith. By faith. Hindi ako nataranta na kailangan talaga natin ng pera eh. Magsulisit tayo. Hindi. Wala lang. Basta kahit halos matai-tae ko. Masakit ang tiyan ko. Kumakalaman sikmura ko. Sisweldohan ko itong mga to, linggo-linggo, 6,000. Mauubos ang pera. Pero purihin ng Panginoon. Ano? By faith, we still continue to say, matatapos yan hanggang dito. Himala. May himala talaga. Lahat may himala. Maging sa trabaho, minsan talaga, hindi naman lahat ng panahon may kita ka eh. Hindi lahat ng panahon maayos ang sitwasyon ng trabaho mo. Minsan meron ka magkakaroon ka ng boss na talagang gigipiting ka. No? May panahon na talagang ang liit ng kikitain mo. Pero hindi nangulugan na mawawalan ka ng pananampalataya. Hindi dun sa kita na unang binigay sa'yo nung ikaw ay unang nag-pray. Ang tinitignan mo yung gagawin pa ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hinahanap nyo lang ako kasi may tinapay eh. Hanapin nyo yung nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng tinapay, hindi yung tinapay. So, gusto nila gawing hari si Jesus. Hindi dahil siya ay anak ng Diyos, dahil gusto nilang pagawan pa ng maraming tinapay iba-iba. Jesus Christ, susunod naman, monay. Susunod naman yung French fries. Yan. Hindi. Ang gusto ni Jesus talaga yung sa kanya ka manalig kung anong bang gawin sa buhay mo, basta stand still and wait upon Him. Yun lang. Ako. Kaya nga sabi niya, ako. Hindi yung klase ng tinapay, hindi makakabusog kayo. Ang tunay na bibigay ng kabusugan, ako. So, ang tinutukoy niya ron, unang-una, ay spiritual na buhay. So, material life is temporary. Spiritual life is real and eternal. So, nagtalo-talo sila sa verses 35, 33, and 35. Ayun na. Basahin nga natin dito. Doon sa 33 and 35. Ano sabi dito? Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yung bumaba mula sa langit, ang nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ang galing naman ang sagot nila. Ginoo, wika nila, bigyan po nyo kami kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So, ang tinutukoy niya rito talaga ay hindi literal na pagkain, kundi spiritual na pagkain. Siya mismo ay spiritual. Material life is temporary. Spiritual life is real and eternal. So, merong buhay dito sa lupa. Pero ang totoo, merong buhay sa langit. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ang masarap talagang pagkain, yung tinapay na nanggaling sa langit. Kasi nung natikman nila, ang pagkain ay talagang tinapay gawa dito sa lupa, bagamat ito'y himala. Pero sabi ni Jesus, hindi yun ang hanapin nyo. Ang magandang tinapay ay ang galing sa langit. So, meron ditong tinapay sa lupa, like pandesal, pandikoko, cake, lahat ng yan. Pero meron ding tinapay na galing sa langit. Meron buhay dito sa lupa, meron din buhay sa langit. Meron tayong Ama dito sa lupa. Kung ano man meron dito, meron lahat sa langit yan. Kaya ang buhay dito sa lupa, mas maganda ang buhay sa langit. Ang tinutukoy niya rito, spiritual.
Meron tayong ama dito sa lupa, pero meron din tayong ama sa langit. Ang ama natin dito sa lupa, yung mga ama natin literal, yung mga dahil sa pag-ibig na minsan makasalanan, naging bunga tayo. Pero ang ama natin sa langit, yun talaga nagbigay sa atin ng kaluluwa at espiritu. Yun ang hanapin natin. Dito sa lupa, ang katawan natin nasisira. Pero ang katawan panlangit po, hindi nasisira. Dito, ang katawan panlupa, walang satisfaction. Pero ang kaluluwa natin, kapag nabigyan ng pagkain panlangit, may satisfaction. We have physical body, we have spiritual body. There are physical senses. Ano yung mga physical senses? Yun yung gutom. Yun yung uhaw. Yun yung nakikita natin. Yun yung nadarama natin. Lahat ng yan, physical senses. Meron ding spiritual senses. Ano naman yung mga spiritual senses? Ito po. Meron po tayong spiritual senses. Kaya lang, mas minsan ang binibigyan natin ng emphasis kung ano yung nararamdaman nating physical. Ito po ang mga spiritual senses. Conviction. May time minsan ako convict tayo. Minsan naisip natin, mali itong ginawa ko. Pero sarap eh. O gagawin ko pa rin. Yung spiritual, yung conviction na yon, hindi nyo alam, it may be either your spirit o espiritu ng Diyos or angel. Spiritual yun. May time ba sa inyo na minsan na naiisip nyo, gusto kong gawin to dahil ito nakakalugod naman talaga sa lumikha sa akin. Pero nadadaig tayo ng ating laman. So meron tayong spiritual senses. Lahat ng tao may conviction. Kaya lang minsan, hindi nila iniindaan conviction. Spiritual sensation. That is spiritual life. Another is inner feeling and sense. Minsan may bumubulong sa atin. Totoo po yun minsan. Nagtatalo ang ating isipan. Alam natin ang dapat natin gawin pero hindi natin magawa. Inner sense. Yan po ang spiritual na buhay. Na may nadarama tayo na may hinahanap tayo, parang kulang to eh. Alam ko, kulang tong nararamdaman ko. Nasa akin na lahat. Nasa akin na ang pera, nasa akin na ang kasiyahan. May asawa naman ako, may mga anak ko. Pero parang hungkag. That is spiritual sense. May pinahanap sa iyang Panginoon mas importante. So, hindi lahat puro mga physical senses. Sana wag lagi ang mga physical senses lang ang ating iniisip, ang ating dinadama. Makinig din tayo sa inner voice. Makinig din tayo sa ating conviction. Love, pag-ibig. May pag-ibig na makasarili. Kapag ang pag-ibig nyo ay naghihalap kayo ng balik o ganti, hindi po magandang pag-ibig yan. Pero ang inyong pag-ibig ay gusto nyo talagang makatulong na wala kayong hinahanap na balik. That is the Spirit of God. That is agape. Kaya lang, karamihan kasi, no? Gagawa tayo ng mabuti kasi alam nating mapapakinabangan. Di ba? Mag-e-election ngayon, kaya kita nyo, lahat ng senador ngayon mababait. Lahat ng congressman ngayon mababait, matulungin, maawain. Lahat ng mayor ngayon kakamayan ka at kikilalanin ka at kaibigan ka. Basta iboto niya lang sila. Pero pag naboto na, wala na. Hindi ka nakilala lahat. Pero meron tayong time minsan talagang gusto natin na naawa ako sa taong ito. Hindi nyo alam, God is talking to you. Spiritual sense yun. Hindi lahat lalapit tayo, bait dito kasi mapera to. Ito, gusto kong maging best friend kasi anak ng mayaman.
Pero may time na kahit walang-wala, parang ang sarap tulungan. You see, hindi naman lahat talaga ay puro physical senses. There is spiritual senses na gustong i-enhance sa inyo ng Panginoon. Faith. Ang faith po, ang pananampalataya, yan po ang sense of sight ng Espiritu. Yan po ang sense of sight. Kung paano tayo nakikita ang mata natin sa mga physical na bagay, nakikita natin may bintana, may pinto, may mga taong nasa harap nyo. Ang pananampalataya po, yan po ang mata ng mga espiritual na bagay. Una, nasan ba ang Diyos? Pero alam mo, nandito kasama natin. Faith. Nakita mo siya by your faith. Nakita ba natin na tayo ginawa ng Diyos? Pero sa pananampalataya, sabi sa Bible, alam natin na tayo'y nilalang ng Diyos. Hindi nyo nakita ang mga spiritual na bagay. Hindi nyo nakikita na may mga demonyo na nais ng kayo ay kausapin. Pero by faith, alam nyo na may demonyo. Dahil masama ang naririnig nyo. You can cast it out. Hindi nyo nakikita na may masakit kayo dito. Akala nyo appendicitis lang. Tulad nung nangyari sa akin kasi may pinasurrender. May pinasurrender sa akin. Sinunog ko. Basta sinunog ko lang. Kasi surrender daw no? Sinunog ko. Pagkasunog, bigla may sumasakit dito. Bakit kayo masakit? Hanggang umakit ako, bakit kayo masakit? Naalala ko nga pala, kasusunog ko lang. Ngayon, pinakast out ko yan. Hindi ko nakikita yun. Hindi ko nakikita. But by faith, God told me, kasi sinasaktan ka ng sinunog mo. Kaya ngayon, kapag ako nagsusunog ng mga sinusurrender, pipray na ako, nagpapakover na ako. Hindi ko sila nakikita. Malay ko ba kung itsura nung sumusundot sa akin dito. Pero by faith, alam ko, meron nangyari. Wala naman ako appendix Bigla na lang sumakit nung sinunog ko. Hindi ko nakikita yun, but by faith, pinakast out ko hanggang mawala. Wala na akong naramdaman kasi nagpa-cover na ako. You see, hindi nyo makikita talaga ang mga espiritong bagay sa paligid nyo. Hindi nyo alam, may mga nuno sa punso, may kapri pala. Pero makikita nyo yan if you have faith. Pananampalataya. So, faith is the eyes in spiritual things. Yan ay spiritual senses. Kaya i-enhance nyo ang inyong faith. Hope. Pag-asa. Yan ay spiritual sense din yan. Kahit na walang-wala na kayo, but still in you, alam nyo may magagawa ang Diyos. Alam nyo na may nakikilos ang Diyos. Kahit na kayo apihin, alam nyo na kayo pa rin na magtatagumpay. Kahit na kayo paratangan, alam nyo na katotohanan ay lalabas. Hope. So those are spiritual senses. Huwag na lagi kung ano yung nararamdaman nyo yung susundin nyo. Pag gutom, kakain. No? Pag tinukso, magkagalit. Kapag nilait, manliliit. Mga senses yan na physical. But God wants you to be sensitive sa mga spiritual na senses. And you have that, di lang kayo aware. Gusto nyong lumakas ang inyong senses, lagi kayo umattend dito. Lagi kayong sumama kay Ma'am Marge. Lagi kayong sumama sa mga session nila. Kung hindi pa naman maglakasan ng mga spiritual senses nyo. Lahat ng yan. Pero kung lagi nyong kaharap, mga barkada nyo, hindi nyo masesense yun. Kung ang lagi nyong kasabay, yung mga kachismisan nyo, hindi nyo mararamdaman yun. Kung mga kasama nyo, yung mga barkada, talagang wala. But if you join here, ito'y nagpapalakasan ng mga spiritual senses. We need it. At yun din ang gusto ng Panginoon Diyos. Huwag nawa sabihin sa inyo ng Panginoon, nandito ka lang kasi gusto mong kumain. Huwag ganun. Sana ang gusto ng Panginoon, narito ka kasi naniniwala ka sa Kanyang himala. So, material life is temporary. Lahat naman yan lilipas, problema,
sakit, kahirapan, lahat ng yan. But spiritual life is real and eternal. May gagawin ng Diyos sa'yo. May gagawin ang Diyos sa'yo. Sabihin mo nga, may gagawin ang Diyos sa akin. Ready, go. May gagawin ang Diyos sa akin. Yes, sa panggitan ni Jesucristo. Then, only Jesus Christ can give and satisfy life. Sa verse 40. Siya lamang. Wag na kayo maghanap ng kung ano nung pa magsasatisfy sa inyo. Hanggang sa hindi na makaya. Dati, no, walang magawa, barkada. Wow, masaya sa barkada. And hindi basayahan sa barkada, kwentuhan. Lagi naman ng pantoma. Yan. Hindi nasiyahan sa pantoma. Lagi naman natin ng pampausok. Yun. Mukhang, you see, walang satisfaction yan At temporary lang yan. Yung usok na yan, gusto natin medyo matapang-tapang. Yung feeling mo, lilipad ka. Yan, nakakahay. Hanggang sa ma-addict na. You see? Pero, ang buhay sa Panginoon, no, bukod sa itong totoong buhay, ito pa ay pangwalang hanggan. At anong mangyayari? Anong may bibigay sa'yo? Ng mga bisyo, ng mga nagsasatisfy sa katawan. Bukod sa sisirain ng iyong buhay, pansamantala lang yan. Pag sira ng buhay, wala ka ng kaibigan, wala ka ng pera, wala na lahat. Pero if you have Jesus Christ, kahit nag-iisa ka, masaya ka. Kasi nadarama mo siya. Kaya nga doon sa verse 40, sabi rito, sa verse 40, basahin nga natin ulit. 6:40. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos Ama, lahat ng makakita at nananalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa uling araw. So Jesus Christ can give and satisfy life. Siya lamang, wala nang iba. Hindi ang tao, hindi ang barkada, hindi ang bisyo, hindi ang pagkain, hindi ang kayamanan, hindi ang mga layaw, hindi lahat ng yan. Sisirain ka lang yan. So, ino-offer ni Jesus Christ ang sarili niya. Siya mismo, ang persona niya. Siya mismo. Ang tanong, naging tanong din dito, paano? Paano mangyayari yun? Paano kakainin siya? Paano inumin ang kanyang dugo? Paano nga ba? It is your personal acceptance. Yun ay personal mong pagtanggap sa Kanya. Nasa yun. Tanggapin mo siya. Tumingin ka sa Kanya. Hintayin mo siya. Paano nga ba? Yun, minsan naging tanong ko nga yun Paano ko nga ba tatanggapin si Jesus? Minsan may sumagot na bata, ano si Jesus? Papapasukin sa puso? Di nakakakiliti. Ay, literal. Paano nga ba? Paano natin susundan si Jesus? Sa mga sandaling ito, paano nga ba? Pananampalataya. Kailan? Gusto namin makakain agad ng tinapay, breakfast na Yun ang gusto ng mga tao nung sinabi niyang, kailan? Nagmamadali ba kayo? Saan? At bakit? Paano nga ba? Kasi gusto natin mga instant coffee, instant drink, Puro instant. Kung ano yung kailangan mo, andyan agad. Ang gusto ng Panginoon, manampalataya ka, maghintay ka. Basta may gagawin ako sa'yo. Yun ang mga tanong nila. Anong gagawin namin? Kayo ba? Kaya yung ginawa ni Moses? Si Moses, nagpababa ng tinapay, araw-araw, every morning, yun ang nasa isip nila. At gusto gawin ni Jesus yun. Maga-maga, kailangan may tinapay. Sinasabi ko nga sa inyo, mga kapatid, wala kaming ma-offer sa inyo, kundi ang salita niya at ang presensya niya. Mamaya pag uwi nyo, kung wala kayong pera,
Pag-uwi nyo, wala pa rin pera, no? Money miracle. Wala. Ang ino-offer namin dito, ang presensya niya, natanggapin nyo. Ang ino-offer namin dito, na palakihin nyo ang pananampalataya, na maghintay pa rin sa Kanya. Ang inihintay namin dito, ang ino-offer namin dito, maniwala kayo sa mga salita ng Diyos na may gagawin siya sa buhay nyo. The only thing we can do is to follow Him. Doon sa verse 68. So, actually, wala naman talaga nangyari nung sila nag-usap. Kaya nung sinabi ni Jesus, kailangan niyong kainin ang aking katawan. Kailangan niyong inumin ang aking dugo. Paano yun? Kailan yun? Anong gagawin namin? Sisimulan namin kagat-kagatin si Jesus? Hindi na maintindihan eh. Kaya marami po ang hindi nakakaintindi sa ginagawa namin minsan dito. Hindi na maintindihan. Kaya minsan hindi na bumabalik dito. Wala naman pala mapapakinabang doon eh. Ganun lang, kantahan, then after that, wala na. At nag-alisan sila. At di nila nakuha ang point ni Jesus Christ. Gusto ni Jesus Christ, tanggapin siya sa buhay. Ipamuhay. Maghintay. Manampalataya at may mangyayari sa buhay nila. Hindi nila naunawaan yun si Yesu Kristo. Nag-alisan. At ang naiwan na lang ay si Pedro. Kaya challenge niya sila Pedro, yung 12. Ito yung tinanong niya. Mula ro'y marami sa kanyang alagad na tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kasi wala nangyari. Wala nang tinapay. Akala ko ba naman magpapatinapay si Jesus Christ. May breakfast eh. Kaya tinanong ni Jesus ang 12. So, out of 5,000 na nakakain, nung wala ng breakfast, hindi na gumawa ng pang-breakfast si Jesus Christ, nag-alisa na. 12 lang ang natira. At sabi niya kayo sa 12, ibig din ba niyong umalis? And praise God, sumagot si Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Lord, whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. Mga kapatid, narito ko, 20 years, more than 20 years na ako nagpipreach. Ba't ko ginagawa ito? Kasi alam ko si Jesus buhay sa buhay ko. At gumagawa siya ng himala sa buhay ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko. Marami sa mga kapatiran narito, may ginagawa sa buhay nila. Binabago. Ganon din ang gagawin sa buhay niyo. Tanggapin niyo Jesus at sumunod sa Kanya. At nawa ito maging reaction natin sa mga sandaling ito. Kung tanungin kayo ni Jesus, kayo, gusto niyo na rin bang hindi bumalik sa church na to? Nawa ito ang sagot natin, tulad ni Pedro. Lord, nasa inyo ang salita ng buhay. San pa kami pupunta? San pa kami aatin? San pa kami makikipagtipon? Kayo ang banal ng Diyos na walang hanggan. You are the Holy One of God. Naniniwala kami sa inyo. Sino magsasabi nito tulad ni Pedro? Pakitaas ang kamay at magsitayo.